Sa panahon ngayon, hindi sapat ang galing lang o sipag. Kailangan mong matutong mag-isip gaya ng isang hari. Matalino, kalmado, at may strategy. At sa bawat kilos mo, dapat parang multo. Tahimik pero epektibo. Hindi halata pero mapanganib. Kung gusto mong magtagumpay sa mundo na puno ng ingay at kompetisyon, kailangan mo ng diskarte. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Number 1. Magkaroon ng malinaw na layunin. Ang unang hakbang sa pagiging isang tunay na pinuno sa sarili mong buhay ay ang pagkakaroon ng malinaw na layunin. Sa mundong puno ng ingay, impluwensya at pang-aabala, maraming tao ang gumagalaw araw-araw na parang walang direksyon. Parang umaasa na lang kung saan sila dadalhin ng agos. Pero ang taong may malinaw na layunin, hindi siya pinapaikot ng mundo. Siya ang umiikot sa mundo. Alam kung anong hakbang ang susunod at alam kung kailan siya titigil o gagalaw muli. Ang layunin ang nagsisilbing mapa. Kapag may malinaw kang direksyon, hindi ka basta-basta maliligaw kahit gaano pa karaming tukso o balakid ang dumating. Hindi ka rin madaling hilahin ang opinyon ng iba dahil alam mong may sinusundan kang sariling daan. Sa bawat desisyon na kailangan mong gawin, sa bawat sitwasyong kinakaharap mo, may batayan ka. May pamantayan kung ano ang makakatulong sa layunin mo at ano ang dapat mong iwasan. Ang tao na walang layunin ay parang naglalakad sa dilim. Kahit gaano pa siya kaaktibo o kasipag, kung wala siyang tinitingnang patutunguhan, iikot lang siya sa parehong lugar. Pero ang taong malinaw ang layunin, bawat hakbang may kabuluhan. Bawat oras may silbi. At kahit mabagal ang progreso, alam niyang papunta siya sa direksyong gusto niya. Hindi kailangan ng bonggang plano para magsimula. Kailangan mo lang linawin sa isip mo kung anong klaseng buhay ang gusto mong buuin. Anong klaseng tao ang gusto mong maging. At mula roon, ang bawat desisyon mo, ang bawat kilos mo, at tahimik mong sakripisyo, lahat yan magsisimulang may saysay. Kapag malinaw ang layunin mo, kahit hindi mo pa alam ang buong proseso, hindi ka basta hihinto. Kasi alam mong may dahilan kung bakit ka nagsimula. At yun ang tunay na lakas, ang taong hindi lang basta gumagalaw, kundi gumagalaw para sa isang bagay na malalim, mahalaga at personal. Number 2, pag-aralan mo ang buong laro, hindi lang ang laro mo. Sa bawat laban sa buhay, mapanegosyo man, trabaho, relasyon o personal na pag-unlad, hindi sapat na alam mo lang kung paano ka gagalaw. Kailangan mo ring unawain kung paano gumagalaw ang paligid mo. Karamihan sa mga tao, nakapokus lang sa sarili nilang galaw. Nakapokus sa sariling kakayahan, sariling emosyon, sariling plano. Pero ang mundo ay hindi umiikot sa iisang tao. May mas malawak na sistema na kumikilos. May mga patakaran, may mga pattern, may mga dynamics na hindi mo kontrolado pero pwedeng pag-aralan. Kapag nakafocus ka lang sa sarili mong laro, mabilis kang masusurpresa. Mabilis kang mapatalon sa mga bagay na hindi mo inaasahan. Kasi ang hindi mo alam, yan ang pwedeng gamitin laban sa'yo. Pero kung may malawak kang pangunawa, kung marunong kang tumingin sa buong board, hindi ka lang nakatuon sa iisang hakbang. Nakaabang ka na sa posibleng galaw ng iba. Naiintindihan mo kung paano gumagana ang sistema, kung sino ang may hawak ng kapangyarihan, at kung paano ang mga desisyong tila malayo sa'yo ay may epekto pala sa kinabukasan mo. Ang taong marunong magbasa ng laro ng iba ay may kalamangan. Hindi siya nagugulat, hindi siya laging dihado. Marunong siyang mag-adjust, marunong siyang magplano, at marunong siyang magdesisyon, hindi lang batay sa sarili niyang intensyon, kundi batay sa kabuuang galaw ng kapaligiran. At sa ganitong pag-iisip, mas nagiging buo ang pananaw, mas lumalalim ang pangunawa, mas tumitibay ang estratehiya. Ang tunay na leader o matalinong tao ay hindi lang nag-aaral ng sarili niyang diskarte. Marunong siyang makinig, marunong siyang magmasid, marunong siyang magbasa kahit walang sinasabi ang mga tao. Kasi alam niya, sa laro ng buhay, hindi lang sapat ang galing. Mas mahalaga ang pagkaalam sa kabuuang larawan. At kapag alam mo ang kabuuan, mas makakagalaw ka ng may tiwala, may direksyon at may kalamangan kahit pa tahimik kang gumalaw. At ang katahimikan yan ay hindi kahinaan.
Yun ang lalim na hindi kayang tumbasan ng kahit gaano karaming ingay. Dahil ang taong marunong magbantay ng paligid bago magbitaw ng kilos ay taong hindi naglalaro para lang manalo ngayon. Naglalaro siya para mabuhay sa mahabang panahon. Buo, matatag, at may kakayahang umangat, hindi lang minsan, kundi paulit-ulit. Ang buhay ay hindi palaging sprint. Kadalasan, isa itong mahabang larong pangmatagalang pag-iisip. Kung ang kilos mo ay laging mabilisan at hindi sinasalamin ng malawak na pag-unawa, mabilis ka ring mapapagod, mabilis kang mauubos, at madali kang matatalo. Pero kung ikaw ay gumagalaw na may layunin, may direksyon, at may pagkakaunawa sa kung paano umiikot ang mundo, mas nagiging makapangyarihan ang bawat desisyon mo. Hindi mo kailangang laging maging pinakamabilis o pinakamaingay. Minsan, sapat nang ikaw ang pinakamahinahon pero pinakamatalino sa loob ng kwarto. Ito ang uri ng pag-iisip na hindi tinuturo sa eskwelahan. Ito ang uri ng pagkilos na hindi agad makikita ng madla, pero ito ang uri ng mindset na nagtatayo ng mga tahimik na imperyo, ng matitibay na relasyon at ng matatag na pagkatao. Hindi ito instant, hindi ito dramatiko, pero ito ang matatag. Kaya sa bawat susunod na hakbang mo, huwag ka lang basta titingin sa paa mo. Tumingin ka rin sa direksyon ng hangin. Basahin mo ang kilos ng paligid. Alamin mo kung saan ka talaga nakatayo. At doon ka magsimulang gumalaw. Hindi lang para makalaban, kundi para manalo sa mas malawak, mas tahimik, pero mas matatag na paraan. Number 3, piliin mong tumahimik kahit alam mo. Sa mundo kung saan lahat ay gustong marinig, ang katahimikan ay nagiging bihira. At dahil doon, mas makapangyarihan. Hindi lahat ng alam mo ay kailangang sabihin agad. Hindi lahat ng pagkakataon ay dapat gamiting plataforma para ipakita kung gaano ka katalino, kung gaano ka kabibo o karunong. Ang tunay na matalino ay hindi nakikita sa dami ng sinasabi, kundi sa dami ng naiintindihan pero kayang dalhin ng tahimik. Kapag pinili mong tumahimik, kahit may alam ka, pinapakita mo na kontrolado mo ang sarili mo. Hindi ka natitinag ng pangangailangang patunayan ang sarili. Hindi ka nangangailangan ng validation. Ang tahimik na tao na marunong ay may ibang uri ng presensya. Yung presensyang hindi maingay, pero ramdam. At sa katahimikang yan, mas nakakapanig ka sa malinaw na pag-iisip. Mas may oras kang pagmasdan, timbangin at suriin ang nangyayari sa paligid mo nang hindi nadadala ng emosyon o ng init ng sitwasyon. Minsan, sa katahimikan mo mas naririnig ang totoo. Kasi kapag hindi ka agad nagsasalita, mas naririnig mo ang sinasabi ng iba. Mas nauunawaan mo ang mga bagay sa mas malalim na antas. At sa mga ganitong sandali, nabubuo mo ang tamang diskarte. Hindi dahil sa gusto mong ipakita na magaling ka, kundi dahil alam mong mas mahalaga ang resulta kaysa sa reaksyon. Ang pagpili ng katahimikan ay hindi kahinaan. Isa itong anyo ng lakas. Hindi madaling pigilan ang sarili, lalo na kung alam mong tama ka. Lalo na kung alam mong may punto ka. Pero ang tunay na malakas ay ang taong kayang umiwas sa ingay at magtiwala sa tamang panahon. Dahil alam niya, ang salita na itinahimik sa tamang oras ay mas mabigat kaysa sa sigaw na pinilit ilabas. At sa panahong halos lahat ay gusto ng instant pansin, ang pagiging tahimik na may lalim ay parang lihim na sandata. Hindi mo kailangang i-announce kung anong alam mo. Hindi mo kailangang ipilit ang opinyon mo sa bawat usapan. Ang katahimikan, kapag ginamit ng tama, ay hindi lang proteksyon. Isa rin itong anyo ng kapangyarihan. Kapangyarihang hindi sumisigaw, pero nakakaapekto. Kapangyarihang hindi humihingi ng respeto, pero kusa itong ibinibigay. Number 4, masterin mo ang sarili mo bago ang iba. Ang pinakamahirap na labanan ay hindi yung nasa labas mo, kundi yung nasa loob. Bago mo subukang unawain, impluwensyahan o pamunuan ng ibang tao, kailangan mo munang buuin at unawain ang sarili mo. Dahil kung ikaw mismo ay hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo, paano ka magkakaroon ng tunay na direksyon? Kung emosyon pa lang ay di mo mapanghawakan, paano mo aayusin ang mas malalaking hamon sa paligid mo? Ang pagsisimula ng mastery sa sarili ay nangangahulugan ng pagkilala sa lahat ng bahagi mo, mabuti man o hindi. Yung totoo, hindi lang kung ano ang gusto mong ipakita. Kailangang harapin mo ang sarili mong galit,
sarili mong takot, insecurities, inggit, pride at kahinaan. Hindi para husgahan ang sarili mo, kundi para maintindihan mo kung paano ito gagalaw at paano ito patatagin. Hindi mo kayang buuin ang isang matibay na pagkatao kung laging nakatago ang mga bahagi mong mahina. Ang taong may kontrol sa sarili ay hindi madaling natitinag. Hindi siya paiba-iba ng desisyon. Hindi siya basta nadadala ng damdamin. At hindi siya umaasa sa papuri o pagsang-ayon ng iba para lang magkaroon ng kumpiyansa. Dahil alam niya kung sino siya. At kahit wala pang nakakakita, tahimik niyang binubuo ang sarili niya. Dito nagsisimula ang tunay na kapangyarihan. Hindi sa kontrol sa iba, kundi sa disiplina sa sarili. Kapag kaya mong pigilan ang sarili mong impulsive na galaw, kaya mong maghintay kahit gusto mo lang kumilos, kaya mong magtiis kahit masakit, at kaya mong magdesisyon kahit walang nagtutulak sa'yo, doon ka nagiging matatag. Doon ka nagiging totoo dahil hindi lahat ng laban ay kailangang panalunan agad. Minsan, kailangan mo lang panalunin ang sarili mo mula sa sarili mong kahinaan. At kapag ikaw ay buo, buo rin ang impluwensya mo. Kapag ikaw ay malinaw sa sarili mong prinsipyo, malinaw din ang direksyong tinatahak mo. Hindi mo kailangang kontrolin ang ibang tao para maramdaman mong may halaga ka. Hindi mo kailangang ipakita na mas magaling ka para lang mapansin. Sapagkat ang taong bihasa sa sarili ay hindi nauubusan ng direksyon. Kahit mag-isa siyang lumakad, alam niyang kaya niya. At kapag ganito ka, hindi mo kailangang sumigaw para sundan ka ng iba. Kusang lalapit ang respeto dahil ramdam nila ang disiplina mo. Tahimik man ito, pero buo. Number 5. Iwasan ang walang kwentang gulo. Sa bawat araw na lumilipas, lagi kang may makakasalubong na pagsubok. May mga tao na susubok sa pasensya mo. May mga sitwasyong mag-uudyok sa'yo na kumprontahin ka, magsalita ka o ipaglaban ang sarili mo. Pero hindi lahat ng laban ay dapat mong salihan. Hindi lahat ng away ay kailangan mong sagutin. At hindi lahat ng opinyon ay nararapat bigyang pansin. Kapag natutunan mong piliin ang katahimikan kaysa sa gulo na walang saysay, doon mo mas makikitang mas mahalaga ang kapayapaan kaysa sa pagiging tama. Ang taong marunong umiwas sa walang kwentang gulo ay hindi mahina. Matapang siya. Matapang dahil alam niyang hindi niya kailangang ipakita sa lahat na kaya niyang sumagot. Matapang dahil may disiplina siyang hindi patulan ang bawat tukso ng pagiging mapusok. Maraming taong nasasayang ang oras, nasasayang ang lakas at pagkatao sa mga argumentong hindi naman makakatulong sa pangmatagalang layunin nila. Nauubos sila sa pagdepensa ng sarili sa mga bagay na hindi naman makakaapekto sa tunay nilang halaga. Kapag marunong kang umiwas, ibig sabihin, alam mong mahalaga ang kapayapaan ng isip. Hindi mo hinahayaan na sirain ito ng ingay ng paligid. Ibig sabihin, may kontrol ka sa sarili mong emosyon. At hindi mo hinahayaan na ang maliit na kaguluhan ay gawing malaki dahil lang sa pride. Sa katahimikan mo, doon mo mapapangalagaan ang iyong dignidad. Dahil habang ang iba ay abala sa pagpapakita ng tapang sa harap ng ingay, ikaw tahimik na umaabante ng may direksyon. Ang bawat enerhiya na inuubos sa walang kwentang gulo ay enerhiyang dapat sana'y ginagamit mo sa mga mas mahalagang bagay. Bawat sagot na ibinibigay mo sa hindi karapat-dapat ay pag-aaksaya ng atensyon na pwede mong ilaan sa pag-unlad mo. Kaya't kapag natutunan mong umiwas, hindi dahil duwag ka, kundi dahil marunong kang magtimpi, mas nauuna kang manalo sa mas malalaking laban. Mga laban na hindi kailangang sigawan, kundi kailangang lampasan. Kapag marunong kang pumili ng katahimikan sa gitna ng ingay, nagpapakita ka ng tunay na kapangyarihan. Hindi ng kontrol sa iba, kundi ng kontrol sa sarili mo. At sa mundong maraming gustong ipaglaban ang lahat ng bagay, ang kakayahang umiwas ay isang bihirang anyo ng talino at lakas. Tahimik pero malinaw. Kalmado pero matatag. Hindi mo kailangang manalo sa bawat sagutan. Minsan, ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang hindi na lumaban sa hindi naman mahalaga. Number 6. Gumalaw ka na parang chess, hindi parang checkers. Sa buhay, hindi sapat ang simpleng galaw lang basta makaalis. Hindi sapat ang pagdidesisyon batay sa ngayon lang. Ang bawat kilos mo ay dapat pinag-iisipan, pinaplano at may layuning mas malaki kaysa sa agarang resulta.
Ang taong marunong gumalaw na parang chess ay hindi padalos-dalos. Hindi siya nabubuhay sa biglaang desisyon. Gumagalaw siya ng may lalim, may strategy, at may hinahabol na malayong tagumpay. Ang tunay na pag-iisip ay hindi lang umiikot sa tanong na ano ang mangyayari kung gawin ko to ngayon, kundi ano ang mga posibleng mangyari sa susunod kung ito ang pipiliin kong gawin. Ibig sabihin, marunong kang magplano ng ilang hakbang pauna. Hindi lang basta umaasa sa tsamba o pakiramdam. Dahil alam mo, ang tagumpay ay hindi bunga ng biglaang swerte, kundi resulta ng mahabang pag-aanalisa at masinsinang paghahanda. Kapag iniisip mong parang chess player ang buhay mo, natututo kang maging mapagmatyaga. Natututo kang maghintay ng tamang timing. Natututo kang irespeto ang proseso dahil alam mong bawat hakbang ay konektado sa isa't isa. Hindi ka padalos-dalos dahil alam mong kahit ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring magbunga ng malalaking kabiguan sa bandang dulo. Kaya bago ka kumilos, tinitimbang mo muna ang posibilidad. Iniisip mo muna ang epekto at inaasahan mo ang galaw ng iba. Ang ganitong klaseng pag-iisip ang nagbibigay sa iyo ng kalamangan. Hindi ka umaasa sa bilis, kundi sa talas. Hindi ka nagpapadala sa emosyon, kundi sa tamang pagkakataon. Gumagalaw ka hindi para lang gumanti o sumagot, kundi para umabante ng may dignidad at direksyon. At habang ang iba ay nauubos sa mga mabilisan at mababaw na hakbang, ikaw ay tahimik na binubuo ang mas malawak na plano na magdadala sa iyo sa pangmatagalang tagumpay. Sa ganitong pag-iisip, hindi ka nabibigla, hindi ka madaling madistract dahil malinaw sa iyo kung ano ang laro, saan ka papunta at ano ang ayaw mong masayang. Kaya sa bawat pagkakataon na kailangan mong pumili, hindi mo lang tinitingnan kung anong masarap sa pakiramdam ngayon. Tinitingnan mo kung ano ang mas makakabuti sa mas malayo. Dahil ang tunay na gumagalaw na parang chess player, hindi lang siya basta gumagalaw. Gumagalaw siya para manalo sa dulo. Number 7. Panatilihing laging may itinatago. Hindi lahat ng bagay tungkol sa'yo ay kailangang alam ng lahat. Hindi lahat ng nararamdaman mo ay kailangang ipakita. At hindi lahat ng plano mo ay kailangang i-broadcast. Sa mundo kung saan marami ang sabik sa atensyon, ang taong marunong manahimik ay nagiging misteryoso. At sa likod ng misteryong yan, naroon ang tunay na kapangyarihan. Ang pagkakaroon ng itinatago ay hindi ibig sabihin na nagkukunwari ka o hindi ka totoo. Ibig sabihin nito, may lalim ka. Ibig sabihin, hindi ka bukas na aklat na pwedeng basahin ng kahit sino. Pinipili mo kung anong bahagi ng sarili mo ang ibubunyag, kung kanino mo ito ibubunyag, at kung kailan ito tamang ilantad. Ang ganitong uri ng pag-iingat ay hindi kahinaan, kundi proteksyon. Proteksyon sa sarili mong kapayapaan, sa sarili mong kaligtasan at integridad. Kapag may itinatago ka, nagkakaroon ka ng space para mag-obserba. Hindi mo agad inilalantad ang sarili mong iniisip, kaya hindi ka agad nagiging target. Hindi mo agad ibinubukas ang lahat ng baraha mo, kaya hindi ka madaling imanipula. At habang abala ang ibang tao sa pagpapakita ng lahat, ikaw ay tahimik na bumubuo ng mga bagay na mas mahalaga sa likod ng eksena. Ang mga taong may lalim ay hindi kailangang laging maintindihan. Sapat na sa kanila na alam nila ang sarili nila. At ang iba ay hulaan na lang kung sino talaga sila. Dahil alam nila, hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat kilos kung totoo kang alam kung bakit mo ito ginagawa. At sa ganitong paraan, mas nabibigyan mo ng halaga ang sarili mong damdamin, sarili mong desisyon at direksyon. Hindi mo binabase sa reaksyon ng iba kung ano ang dapat mong ipakita. Dahil alam mong ang pinakamahalagang bahagi ng sarili mo ay hindi kailangang laging ibunyag. Ang taong marunong magtago ng lalim ay may tiwala sa sarili. Hindi niya kailangang sumabay sa ingay ng mundo para mapansin. Alam niya na ang katahimikan ay may sariling presensya, at ang presensyang hindi nakikita agad ay kadalasang mas nakakaapekto sa huli. Sa bawat oras na pinipili mong hindi sabihin ang lahat, binibigyan mo ng space ang sarili mong karunungan na lumalim pa. At sa bawat pagkakataong pinipili mong maging pribado, mas pinapatatag mo ang sarili mong kapangyarihan na hindi umaasa sa pagbubunyag, kundi sa kakayahang kontrolin kung kailan ka dapat mapansin. Number 8. Maging maestro ng emosyon mo. Isa sa pinakamakapangyarihang anyo ng kontrol
ay ang kakayahang pamahalaan ang sariling emosyon. Hindi dahil hindi ka nakakaramdam, kundi dahil hindi ka nagpapadala. Hindi mo pinapayagang ang bugso ng damdamin ang magdikta ng bawat desisyon mo. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa lakas ng sigaw, kundi sa tahimik na kakayahang pigilan ang sarili kahit puno ka na. Sa panahon kung saan normal na ang pagiging impulsive, ang taong may kontrol sa sarili ay tila isang bihirang uri ng leader. Isa siyang taong marunong bumasa sa damdamin pero hindi natatangay ng mga ito. Ang damdamin ay natural. Dumadating ang galit, lungkot, kaba, takot, saya at tuwa. Pero ang tanong, sino ang may hawak sa manibela kapag nariyan na ang emosyon? Ikaw ba o ang damdamin mo? Kapag hinayaan mong ang emosyon ang magpatakbo sa'yo, nawawala ka sa tamang direksyon. Kasi ang damdamin, mabilis magbago. Minsan mataas, minsan mababa. At kung ang bawat kilos mo ay naaayon lang sa nararamdaman mo sa sandaling yon, hindi ka makakabuo ng matatag na daan. Pero kapag ikaw ang may hawak, kahit anong bagyong damdamin ang dumaan, kaya mong manatiling nakatayo. Ang pagiging maestro ng sarili mong emosyon ay nangangailangan ng disiplina. Kailangan mong sanayin ang sarili mong huminga, tumahimik, magpigil at mag-obserba. Hindi mo kailangang laging sumagot agad. Hindi mo kailangang laging ipakita kung ano ang nasa loob mo. Sa halip, marunong kang maghintay hanggang luminaw ang isip. At kapag malinaw na, saka ka lamang kikilos, hindi batay sa bugso, kundi batay sa talino. Ito ang klase ng kilos na hindi mo ikakahinayang. Ito ang uri ng desisyong hindi mo kailangang bawiin o pagsisihan. Kapag ikaw ay bihasa sa sarili mong emosyon, hindi ka madaling maapektuhan ng mga tao sa paligid. Hindi ka matitinag ng mga salitang pang-aasar. Hindi ka mahahatak ng tensyon ng iba. May sarili kang sentro. At mula sa sentrong yon, kaya mong makitungo sa kahit anong sitwasyon ng may dignidad at malinaw na direksyon. Hindi ka laging tahimik, pero kapag nagsalita ka, alam mong hindi galit ang nagsalita. Ikaw yon, buo at may kontrol. Ang kontrol sa emosyon ay hindi nagpapababa sa'yo bilang tao. Sa katunayan, ito ang nagpapaangat sa antas ng pagkatao mo. Sapagkat kapag kaya mong hawakan ang sarili mo sa mga panahong gusto mo nang sumabog, doon mo tunay na makikita kung gaano ka kalalim. At sa lalim mong yan, doon mo bubuuin ang klase ng katahimikan na hindi basta nauuga. At ang klase ng kapangyarihang hindi kailangang ipakita dahil dama na ito ng lahat. Number 9. Huwag ipagkalat ang pagkapanalo. Hayaan mo ang resulta ang magsalita. Sa panahong halos lahat ay gustong makita, gustong marinig at gustong mapansin, ang katahimikan sa gitna ng tagumpay ay isang uri ng katatagan na hindi kayang tapatan ng kahit anong papuri. Ang taong marunong manahimik sa panahon ng panalo ay hindi naghahanap ng atensyon dahil alam niyang ang tunay na tagumpay ay hindi kailangang isigaw. Hindi niya kailangang ipamukha sa iba ang mga narating niya sapagkat kampante siya na darating ang panahon at kusa itong mapapansin. Hindi dahil ipinilit, kundi dahil hindi mapigilang lumitaw. Ang totoong panalo ay hindi nasusukat sa dami ng likes, sa dami ng palakpak o sigaw ng tao. Ang totoo, hindi mo kailangang sabihin sa lahat na nanalo ka para mapatunayan mong totoo ito. Dahil kung talagang may saysay ang mga ginawa mo, ang mga bunga nito ay lalabas ng hindi mo kailangan pang ituro. Ang epekto ng tamang trabaho, matalinong diskarte at disiplina ay makikita, mararamdaman at marerespetuhan kahit wala kang sabihin. Doon mas nasusukat ang kalidad ng ginagawa mo, sa katahimikan, sa consistency at sa epekto nito sa iba. Kapag palagi mong ipinagsisigawan ang bawat hakbang ng tagumpay mo, nawawala ang lalim ng intensyon. Hindi na ito para sa layunin, kundi para sa atensyon. At kapag doon mo na ito inilaan, madaling matabunan ang tunay na halaga ng ginagawa mo. Kapag naging ugali na ang laging pag-anunsyo ng panalo, nagiging bahagi na rin ng identity mo ang validation ng iba. Sa huli, baka hindi mo na alam kung ginagawa mo pa ba ang isang bagay dahil mahalaga ito o dahil gusto mo lang ipakita na ikaw ang may gumawa nito. Ang panalong hindi ipinagyayabang ay panalong buo. Hindi ito natitinag ng opinyon ng iba. Hindi ito nakaangkla sa reaksyon ng madla. At mas mahalaga, hindi ito kailangan ng labis na paliwanag. Ang mga taong alam ang halaga ng pinaghirapan ay hindi naghahanap ng spotlight,
Tahimik silang gumagalaw, pero ang mga resulta nila ang nagdadala ng liwanag. Hindi nila ipinipilit na sila ang bida, pero sa bandang huli, sila pa rin ang tinitingala dahil hindi sa lakas ng salita sila umangat, kundi sa bigat ng kanilang gawa. Ang taong marunong tumahimik sa panalo ay may malawak na pananaw. Alam niyang hindi ito ang huling laban at hindi ito ang sukdulan. Alam niyang habang abala ang iba sa pagpapakita, mas mahalaga pa rin patuloy ang paggawa. Dahil ang tunay na panalo ay hindi lang isang beses na pag-angat. Ito ay isang uri ng pamumuhay, isang disiplina na hindi kailangang ipagkalat, isang resulta na kusang lalapit kahit hindi mo pilitin. Number 10. Huwag gamitin ang lahat ng bala sa isang laban. Hindi lahat ng laban ay dapat pag-ubusan ng lahat mong lakas. Hindi lahat ng pagkakataon ay kailangang ilabas mo na agad ang buong potensyal mo. Dahil sa totoong buhay, may mga laban na pansamantala lang. May mga sitwasyon na hindi karapat-dapat bigyan ng buong puwersa. At may mga taong hindi naman karapat-dapat pagsabugan ng lahat ng meron ka. Kapag ibinigay mo agad ang lahat sa isang pagkakataong hindi pa hinog, may iiwan kang pagod, ubos at minsan ay wala ng reserba para sa mas mahalagang yugto na darating. Ang pagiging matalino sa galaw ay hindi lamang tungkol sa lakas na kayang ilabas, kundi sa disiplina kung kailan ito ilalabas. Ang taong may foresight ay marunong magtago ng kakayahan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa estratehiya. Iniingatan niya ang sarili niyang enerhiya, kaalaman at kalamangan. Hindi niya laging inilalantad ang kabuuan ng kanyang galing dahil alam niyang mas maraming laban pa ang parating at mas kailangan niya ng sapat na puwersa para sa mga yun. Ang tunay na matatag ay hindi nauubos sa isang hinga. Marunong siyang huminga ng malalim at maghintay ng tamang pagkakataon para sumabog kung kinakailangan. Kapag alam mong hindi mo kailangang patunayan agad ang sarili mo sa bawat sitwasyon, doon mo matututunang hindi kailangang gamitin ang lahat ng bala mo sa unang enkwentro. Doon mo mararamdaman ang lakas ng taong hindi takot magtago ng galing. Dahil hindi siya naghahanap ng mabilis na pansin. Ang hanap niya ay tamang resulta sa tamang panahon. At kapag dumating ang panahong kailangan mo talagang lumaban ng buo, saka mo lang ilalabas ang lahat. Hindi dahil gusto mong sumikat, kundi dahil ito na ang tamang laban para sa buong lakas mo. Ang pagpipigil ay isang anyo ng karunungan. Sa bawat pagkakataong kaya mong hindi ibuhos ang lahat, pinapatunayan mong may hawak ka sa sarili mo. Pinapatunayan mong hindi ka nabubuhay sa emosyon lang, kundi sa mahinahong estratehiya. Pinapatunayan mong may direksyon ang kilos mo at hindi basta-basta nauubos sa ingay o tukso ng instant na tagumpay. Dahil sa huli, ang mga taong marunong magtago ng alas ay ang mga taong hindi madaling mabasa, hindi madaling matalo at hindi madaling mapagod. Tahimik silang naghahanda, pero kapag dumating ang tamang panahon, sila ang hindi mapipigilan. Sa paglalakbay tungo sa pagiging isang taong marunong mag-isip gaya ng hari at kumilos gaya ng multo, hindi lang sapat ang lakas o talino. Mas mahalaga ang lalim ng pag-unawa, ang husay sa estratehiya at ang disiplina sa sarili. Ang tunay na kahusayan ay hindi nakikita sa ingay na nililikha mo, kundi sa katahimikan na dala ng kumpiyansa at malinaw na direksyon. Kapag natutunan mong kilalanin at kontrolin ang sarili bago ang iba, kapag marunong kang pumili kung kailan gagalaw at kung kailan mananatiling tahimik, mas nagiging malinaw ang bawat hakbang na tinatahak mo. Ang mga prinsipyong ito ay hindi lang para sa isang laban o para sa isang pagkakataon. Ito ay mga kasanayang hinuhubog araw-araw, mga disiplina na unti-unting nagbibigay sa iyo ng kalamangan sa mundo na puno ng kaguluhan at pagmamadali. Kapag marunong kang maghintay ng tamang oras, magtago ng tamang lakas, at mag-ingat sa pagbubunyag ng iyong mga hakbang, nagkakaroon ka ng kontrol sa laro. At kapag may kontrol ka, mas nagiging malinaw ang landas papunta sa mga layunin mo. Ang pag-iisip gaya ng hari ay nangangailangan ng malinaw na pananaw at matibay na prinsipyo. Ang pagkilos gaya ng multo ay nangangailangan ng kahinahunan at katalinuhan sa pagpili ng galaw. Kapag pinagsama mo ang dalawang ito, lumilikha ka ng presensyang hindi madaling mabasa, isang presensya na hindi kailangan ng sobrang salita para mag-iwan ng malalim na marka. Sa ganitong paraan, hindi mo lang basta tinatahak ang landas ng tagumpay. Binubuo mo ang sarili mong kaharian, tahimik pero matatag, simple pero makapangyarihan.